Welcome back to my channel. Ang topic natin today is all about R3. Okay? So, Sky SSS R3. Ano ba itong R3 na to? So, ito yung old process ni SSS once na nagbayad tayo ng contribution and then magpapapost tayo ng contribution na ating binayaran. So, usually, ito yung pinaka-updated na R3 ngayong 2023. Kung meron kayong existing na install sa inyong USB, automatic naman po yun mag-update. Kapag hindi naman po siya na-update, mag-download lang po tayo sa ating Google or sa website ni SSS. Meron na po silang doon, R3 file generator. Okay? So ito po yung itsura nung ating R3. Okay? So ito yung dinownload ko at in-install ko sa aking computer. Okay. So, ito lang po siya. Kapag kinlik po nyo yung folder, i-click nyo itong R3 file gen. Then, itong may parang coffee na logo. Then, pagka-open nyo po, ito na po siya. Welcome to Calvinated Vlog. Please subscribe on my YouTube channel and follow my Facebook page. So let's start to how to generate the R3. So i-click lang natin itong file maintenance, then itong employer record maintenance, i-click natin yan. Then input po natin yung employer number, then yung employer name, then i-click natin itong applicable period nung month sa year. So kung mapapansin po ninyo, updated na po itong R3 natin. Okay, so let's say start natin itong January 2023. Halimbawa, ipapost po natin yung binayaran nating month of January. Okay, so ito nakita nyo meron na siyang 2023. I-click lang po natin yan. After that, once na na-update natin, punta na tayo sa my employee record maintenance. So dito na po natin i-input yung mga employees natin. Okay? So sa dito makikita natin sa my employee record yung SS number input natin. Then yung last name, first name, middle initial, tapos yung SS amount, EC amount. Okay? So let's say for example, pag mali po yung SS number, meron siyang remarks dito sa may message na invalid SS number. Okay, so make sure lang natin na valid yung SS number ni employee. Hindi po natin siya mai-encode dito once na invalid. Pag valid naman po siya, halimbawa ito, meron naman po siyang pop-up Kapag once po na hindi siya existing sa in-encode nyo, halimbawa meron kayong previous na generate, ito lang po yung ipapapap niya. Sabi niya, this SS number does not exist. Add this new record. Add this new record rather. Then i-click niya po yung yes. Okay? So, let's say example naman, existing na yung SS number. I-aan nyo lang ito. I-update record nyo lang. Okay? So, kung new record po siya, ilagay nyo na po yung last name, first name, middle name. Then yung SS amount, EC amount. Okay? Automatic naman po yan. Maglalagay siya ng letter N. Okay? After that, ang gagawin nyo, halimbawa namang babaguhin nyo yung SS amount, i-click nyo lang po ito. Ayan. Input nyo lang yung SS number na, then lalabas ulit siya. Then, ito, i-edit nyo lang po yung SS amount. Okay, then update record lang po. Okay, kapag edit yung amount. Dito sa sample natin is add lang natin siya. Okay, para hindi na po magtagal yung ating tutorial. Okay, so once po na na-encode nyo na, record successfully updated or added. Okay, after that, click lang natin yung okay. Babalik ulit po tayo dito.
ang gagawin lang natin is tignan natin yung inquire totals. Okay? Pagka inquire totals ninyo, nakalagay na dito yung applicable period, ayan, January 2023, then yung total na empleyadong na input ninyo, ito, let's say example sa atin, 575, then yung total amount niya, yung SS at saka yung EC. So, kapag equal naman po sa inyong breakdown at saka sa resibo, click nyo lang po yung OK. Pagka-click nyo po ng OK, ang next po na gagawin natin ay itong create SSS text file. Pagka-click natin ng create SSS text file, ayan, ito na po yung lalabas, yung payment record. Nandiyan na yung details. Okay? I-check lang natin tong tick box if payment was already made kapag nabayaran nyo na po. Okay? Kasi hindi po kayo makakapag-input dito pag hindi nyo po nabayaran. Okay? Now, i-click po natin yung ito tick box. Then, input na natin yung dito payment, yung TR or SBR number saka yung amount paid. Okay? So, yung pinaka-total po mismo ng resibo ang ilalagay natin dito. Okay? So, ganitong sample po siya. Okay? I-make sure nyo po itong date of payment, wala pong dash yung date. Okay? Kasi kapag nilagay nyo ng dash yan, mag-i-invalid values po siya. Okay? So, i-correct lang natin, ayan, para i-proceed natin tong continue. Pagka continue ninyo, isi-save nyo lang po yung file na to. Okay? Halimbawa, sa documents nyo po i-save. Okay na po siya nun. After that, ayan, R3 file is successfully created. You may submit the file to SSS. Then, click nyo lang po yung OK. After that, ayan. So, punta na kayo dito sa my back to main menu. Sa my back to main menu, ayan, punta na po tayo dito sa my report generation. Then, i-print nyo po itong print transmittal certificate sa kayong employee file para ito po yung pinaka receiving copy nyo kay SSS Corporate Lane. Okay, ito po yon yung transmittal report, ipiprint nyo po yan, isi-save po natin, then i-print. Okay, ito naman po yung employee list, ayan, isi-save lang po natin yan. Pagka-save po natin and then i-print po natin ng dalawang copy, ipa-receive natin sa Corporate Lane, idala natin yung ating USB, itong file na tong tatlo na to. Ito kasi yung kukunin ni SSS Corporate. Okay, tapos sila na pong bahala magpo-post po niyan. After nila mapo-post, bibigyan nila kayo ng soft copy nito. Itong R3 input function. So, example lang po ito. Kailangan meron po siyang social security system na nakatatak dyan sa may PDF file. So, yun lamang guys. After that, ang process nito kinabukasan is mapopost na po agad. Okay, yun po yung advice sa atin ng SSS Corporate Lane. Okay, so yun lamang guys. Hoping na nakatulong po ako sa inyo. And huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. Okay, maraming salamat and God bless.